Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So, ang bibigyan natin na naman ng opinion at reaction mga kababayan ay itong sumisikat na mayor. No? Sikat na sikat po siya. Si Mayor Alice Gu ng Banban Tarlac. Mayor, wag ka sanang mapipikon sa akin ha. Tayo lang po ay nagbibigay ng opinion at reaction, hindi ka namin sinisiraan. Kasi yung binibigay namin namang opinion at reaction sa iyo ay base na rin po sa mga nauulat, no? Na kung saan may binibigay na impormasyon ang mga mambabatas tungkol sa iyong pagkatao, na kung saan nabubusisi po ang inyong pagkatao kasi nga po medyo makulay no? Makulay na pinagsama-sama mo lahat yung kulay sa rainbow color, maaaring ma-absorb yan, maging itim. Kung itim na, tulad nito, madilim. Di ba? Buti sana, kung pinagsama mo lahat yung 7 rainbow colors, pinag-mix mo, at nag-reflect, therefore, that's light. White ang kulay niyan. Di ba? Kaso madilim Sabi nga nila, madilim man yung paligid. Di ba? Mayor, huwag kang magagalit ha. Magko-komento lang tayo. Kasi meron po tayo dito, anong tawag dito? 3 na article, no? Bago na naman to. Meron po dito yung COMELEC, involved dyan. Tapos si Loren Legarda, alam niyo naman, si Loren Legarda nung huling live hearing, no, open to the public or media, talagang siya yung banat ng banat no? Pa English pa. Akala ko nga Amerikana yung nagtatanong kay Mayor Alice Gu Napaisip ako, aba, hanggang diyan ba naman? May US versus Chinese? Mo yung pala pagtingin ko ay si Loren Legarda pala. Sorry naman, Senator. I thought you're an American. Dude. Di ba? O tapos meron po dito, may naimbestigahan na parang may may talinhaga na naman doon sa address na nakalagay sa BIR nung father ni Alice Gu. Sabi ko sa inyo mahiwaga talaga, mahiwaga. Ano bang kanta yun, no? May kahiwagaan ang pagkatao ni Mayor. So, bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nag-like at nag-share ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nag-share ng kanilang blessings through super chat, super stickers, and super thanks. Ako po ay muling magpapasalamat kay Miss Beth M. kasi po siya pong muli ay nag-share ng kanilang blessings, no, through super thanks. Maraming salamat po Miss Beth M, and may God bless you more sa mga pagtulong ninyo sa mga admin supporters o yung Friends for PBBM. No, ganun din po sa mga katuwang natin dyan sa chat box, kung meron man tayong video premiere, alam nyo na kung sino kayo. Special shoutout ko lang si Kai, na siya pong talagang porsigidong ilakad, no, palaguin ang ating channel na subscribers, kay Tita Aurora sa buong Palawan, Zambales at Norte, at sa mga West Philippine Sea advocates. Ingat po kayo dyan, no? At ganoon din po sa lahat ng ating OFWs, no? Lagi po kayong mag-iingat kasi kayo po ang modern heroes ng ating bansa, at patuloy natin ipagdasal ang ating bansa at ang ating presidente na talagang sinusunod-sunod po ng mga angkan ni Baal. Okay? Yung Baal, no? Hanapin nyo na lang kung sino si Baal. Nandiyan po yan sa Old Testament. Okay, unahin po natin ito. Maiksi lang po ito, no? Sana hindi magagalit si Mayor sa atin, no? Kasi re-reactionan lang naman natin, tulad ng sabi ko kanina. At bibigyan ng opinion itong mga artikulo o mga balita na nandito po, no, sa mga mainstream media. Unahin natin itong sa GMA News. No Gu at address Alice fathers declared to BIR. Ayun. Nga lang, wala daw Gu
na last name doon sa address na ibinigay nung tatay ni Mayor Alice doon sa declaration nila ng Bureau of Internal Revenue. Baka tax return ito o whatever, no? Sa tax documents nila. No person who went by the name Gu lived in the area which the father of Banban Tarlac Mayor Alice Gu declared in his tax documents as his residence. Patay tayo nito. According to the GMA News, a person at the lot which coincided with the number of the father's exact address said no Gu nor a person named Wen Yilin lived there over the past decade. Aray ko po. Magkaiba ba to dun sa tinutukoy ni Serwin Gatchalian na dun sa Valenzuela? Oh. A check with the barangay also showed that only warehouses has been at the said property. Patay. Ano to? Muang pati yung tatay. Parang sinungaling din ba? Aray ko po. GMA Integrated News also went to the Goose address in Valenzuela. O ayun, magkaiba pala. So chinek muna ng GMA yung nakalistang address doon sa BIR. Wala daw Gu. Tapos pinuntahan nila yung address naman doon sa Valenzuela kung saan pinuntahan ni Serwin Gatchalian. Indicated in the document Senator Gatchalian showed on Wednesday and was told that there was also no person with the name at the property. Patay. No relatives of Banban Mayor Alice Gu or Wen Yilin have lived at her declared addresses. Patay. Ano na? Talagang lumalalim lumalalim ang sugat, Mayor. Ano ba talaga? Ano ba talaga? No? The exact lot number of the declared address of Mayor Gu's father to the BIR was nowhere to be found, while only bodegas and warehouses were found in the same barangay. An individual living with the lot also stated that no Gu or Wen Yilin has lived in the area within the past decade. Muang muang napalautan Ay, nako, lumalalim po mga kababayan. Ano na, Mayor binabasa lang natin. Ay, ewan ko mga kababayan. Kayo ba? Naniniwala ba kayo dito? Diba? Ano pa sabi ni Loren Legarda dito? Senator Loren Legarda reiterated the importance of finding how foreigners were able to secure Philippine birth certificates. Doon po sa HOR o doon sa lower house, mukhang alam po nila paano nakaka-secure ang mga foreigners ng mga Philippine birth certificates. Ito ang sabi ni Loren. I think ito yung nandun sa hearing. Nabigyan daw sila sa mga satellite offices ng DFA na konsulado sa Pilipinas dahil meron nga ang mga non-Filipinos who are Chinese nationals ng Philippine birth certificate. Paano nangyari yun? Naturalized Filipinos ba kayo? Kung naturalized Filipino kayo, okay, pwede yun. Kasi 'di ba may mga para naman paano maging naturalized Filipinos, di ba? Nung tinanong ko paano nangyari 'yon, galing daw sa PSA. Yan ay question mark out kung meron bang ibang source. Saan? Bakit? Paano? Kaya hindi dapat pabayaan ang issue na yan. It's every inch a very serious national security concern. Ayan po. Naku, ang hirap naman ito. No? Ay, ewan ko, mga kababayan. So, kung hindi naman talaga sila Filipino citizen or Filipino nationals, o kaya na-convert sila as dual citizens, kung pure Chinese national sila, paano nagkaroon ng passport? Paano nagkaroon ng Philippine birth certificate? There's something wrong. There is something wrong in our government, no? Yan sa mga ahensya ng pahamalaan. Naku, ang sakit niya mga kababayan, no? Eto pa sa politiko. Nagtatanong lang, Loren Legarda, nothing racist in asking Alice Gu to speak Hokkien. Yun. Kasi marami pong nagdidiwara na racist daw si Loren Legarda. Lalo na yung mga Chinese, Filipino-Chinese dyan. No, ng mga madamdamin. Hindi nila alam kung ano talaga ang pakay ni Loren Legarda. Probably, she is up to something. Di ba?
Loren Legarda stood her ground about asking Banban Tarlac Mayor Alice Gu to speak Hokkien about her childhood when she faced the Senate in a hearing last week. O, ayan. Legarda on Thursday pushed back against criticism that the Senate probe on Pogos is fueling xenophobia based on the shift in its focus towards Go. O, ito sabi niya. Definitely not. No, we're doing this for the Filipino people, the Filipino nation upholding our rights as citizens of our beloved country. And this is for everyone's sake, including the Filipino-Chinese community. We're doing it for everyone. Maraming Pilipino marunong magsalita ng Hokkien or Mandarin. It's to see also yung kanyang accent, kung native ba o Pilipino na marunong, di ba? It's part of our investigation. Kudos, okay lang po ako dyan. There's nothing wrong with it. If you wanna prove something, then so be it. Di ba? Kayo naman, sobra kayo eh. Di ba? Yun ang part ng paano silang mag-imbestiga. Bakit nyo pa magkakalat kayo ng xenophobia at racism? Kayo ang nagkakalat ng takot. Wala naman nananakot sa inyo. Hindi naman kami takot sa inyo eh. Di ba? Xenophobia ba? Ha? Yung galit, hindi rin kami galit. Hindi kami galit sa inyo basta hindi kayo gagawa ng katiwalian. Hindi kami galit sa inyo pag hindi kayo mang-aano ng mga Pilipino. No, yung mga mambubuli, mang-aagrabyado. O, tulad nung ginagawa nung Chinese nationals na nambaril ng kaawa-awang family driver. O, tingnan nyo, wala nating racist there. Wala. Kayo lang nag-isip nun dahil gusto nyong protektahan si Mayor Alice Gu. Wag kami. Kaya tama lang yung sinabi ni Loren Legarda. She stood her ground. Kung may problema kayo, mag-file kayo ng reklamo. Diba? Saan kayo magpa-file ng reklamo? Sa CHR? Bakit na-violate ba ang kanyang karapatang pantao? Hindi. Bakit? Meron bang batas na, racist ka, xenophobia ka? Ganon? Kayo lang nagsabi nun. Sa aking opinion, hindi po yun. Wala pong racism dun. May gusto lang patunayan ang butihing senador, kaya niya sinabi yun. O nakita nyo kung paano ang kanyang accent, kung talagang pure ba o hindi. Diba? Matis mapapatunayan niya. Kayo, sobra kayong mag-insinuate eh. Diba? Ginagawa yan para sa kabutihan natin, nililinas natin. Dahil yung previous administration itinambak ang problema sa mga inchik. Diba? Grabe kayo. Ito po yung last article natin. Maiksi lang po tayo mga kababayan. It's all about Alice Gu. Sa GMA News sa Balintambayan, Mayor Alice Gu maaari pang habulin ng COMELEC ukol sa kanyang sose. O yun, ako may problema pa rin. Sino bang magbibigay ng co-warranto dito? SG ba o ombudsman? Kasi pwede siya pong iniimbestigahan na siya nga. I think Solicitor General iniimbestigahan na siya at pwede yata siyang patawan ng co-warranto. No? Eto rin, may pagkukulang din ng COMELEC dito kasi hindi na busisi. Pero talaga, ang pinagmulan ng problema nito, paano siya naging ganyan? Yung mga dating administrasyon. Pero, wala na nandyan na yan All we have to do is fix it. Ngayon, kung pwedeng panagutin yung mga previous administration, kailangan panagutin yan. Habulin sila. Dahil binigyan ng malaking problema ang ating bansa. Naghari-harian ang mga inchik. Kaya tama si Ace Barbers They did not do this to ourselves. We did it to ourselves. Tama. Ginawa natin ito. Gumawa tayo ng multo sa sarili natin. Kumbaga, hindi naman dapat ganito, pero dahil wala kayong magawang mabuti, wala kayong maisip na iba, kaya si Digong o si Gloria, sige na nga. Para lang sa kanilang kapritsyo, ganon. Para lang sa kanilang kapakinabangan, yung pagiging narcissistic attitude niya, yung pagiging duwag nila. Tandaan ninyo, hearing ni Ace Barbers, sinabi lang sa akin, yung naimbitahang mga inchik dyan, 20 years na silang nandyan sa Pilipinas. If you will deduce that, 20 years, so 24 minus 20, 2004 pa sila nandyan. Sinong presidente during that time? Kailan nagsiklaban ang inchik? Hindi naman pwede kay former President Erap. Dahil sinadsad niya nga yung BRP Sierra Madre. Diba? Next content natin yan. Kailangan ko pang panoorin yung video dito po, pwede pa siyang habulin ng COMELEC base sa kanyang sose.
Ano po ba yung SOSE? Statement of Contributions and Expenditures. O, ayan. Kasi nag-submit siya ng SOSE niya eh. Sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na ang filing ng SOSE lamang ang may prescribed period, ngunit wala naman takdang panahon para sa magrereklamo ukol sa nilalaman nito. Ang period po ng pagsasubmit ang hindi po sa mga nagrereklamo, kundi doon sa mga kandidato. May period iyan na 30 days after the election, dapat mag-submit ng SOSE kasi contribution and expenditures. Kailangan, kung natapos na yung election, kailangan mag-report ka na. Ilan yung nakuha mong contribution, baka nakalagay doon sino-sino mga nag-contribute, yung line items, and how much did you spend. No? Kung may natira o wala o naubos lahat at saan mo ginastos. Okay? Pero walang nakalagay kung hanggang kailan pwedeng may magreklamo na mali ang sinubmit na SOSE ng mga kandidato o walang prescribed period. No? Ang may prescribed period lang yung mga kandidato. They have to file that within 30 days. Pero yung may magrereklamo para bulat-latin yung SOSE, walang prescription. Pumabaga, unli rice. Unli. Sinumpaan din daw ang isinumpin na yung SOSE ng kandidato kaya dapat tama ang lahat ng nakasaad doon. No? So therefore, you affix your signature under the under perjury of law that you are saying that all you have put in there are true and certified. Otherwise, contempt. Kaya naman pwede pa rin daw balikan si Gu na base sa isinumpin ng SOSE ay mahigit 134,000 pesos lamang ang nagasto sa kampanya na mula sa kanyang personal na pondo. Oh wow, napakatipid niya. Na? Pwede pa, sapagkat patuloy pa naming tinitingnan yan. Tandaan ninyo, ang lahat ng SOSE pinanumpaan. Kung mali ang sinumpaan, perjury. O, tama ako. Kung hindi totoo yan, yung mga nakalagay doon, pwede naman kasuhan at balikan yung mismong kandidato. What for is the submission kung yung pala hindi naman makatotohanan? Correct. Parang nag-fill up ka lang ng form, parang yung kay Morales. Naalala niyo yun? Sabi niya, Your Honor, hindi naman ako ang nag-fill up niyan eh. Ha? Pero nakapirma siya. Ang tanga ang putya. Tawang-tawa ako doon ako lalong nabigla eh. Ayaw niya pang aminin pirma niya. Nung pinapirma siya, iba ang pinirma niya. Tapos inamin niya in the later time. O in the later na nahuli na siya. O ako nga po yan kasi pinaiksi ko na, iniba ko na yung pirma ko. Tapos nung nasusukol na siya, Your Honor, hindi naman po ako ang nagpirma dyan. Ano yan, yung nag-fill up niyan. Kung ano-ano nang nabanggit ang putya. Di ba? Kaya yan po, pwede pang mahabol si Mayor Gu no, sa kanyang SOSE kung tama o mali yung kanyang nilagay dyan. Kung mali, perjury. No? Kung tama naman, walang problema. O, di ba? Wala namang masama na para busisiin, ha? Kasi kaya bakit po kasi kasi naalala niyo yung chopper. Yung chopper niya, inamin niya may chopper siya o kasama ba 'yon sa expenditures and contributions niya. O nang dapat nating malaman kay ha? Dapat nating malaman na kay George Garcia. Kasi po diyan sa SOSE may na-disqualify po eh. May mga na-disqualify na kandidato kasi ilang beses na silang hindi nagpa-file ng SOSE. Nandito po sa report pero hindi po yung kasama eh. No? Pero ang sabi lang, pwede pa rin mahabol, perjury. O ang tanong, matatanggal ba siya? Depende na po yan. No? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Yan lang po, yung kay Mayor Alice Go hanggang meron na namang bagong update na lalabas. Ulitin ko po, Mayor Alice Go, ako po'y nag-o-opinion at komento lang base po sa mga balita na nilalabas. We're not degrading you, we're not maligning you, but we're just commenting and giving our opinions based on the information that the media are reporting. No? Opinion and reaction nga eh. Kayo po, comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.